Eto na nga po sa Balitang Entertainment. Pinainit ni Jay Cuenca ang maulong panahon dahil sa eksenang barila ng karakter niyang si Miguelito laban po kay Santino sa Batang Quiapo. Laban na laban sa pakikipagbarilan si Miguelito nang ang suot lamang po ay brief. Bukod sa may patambling-tambling, may eksena pa ng habulan. Naaliw naman dyan ng netizens na sumubaybay sa serye. Anila, imbis na mainis, abay, natawa daw sila kay Miguelito. Pinuri rin nila si Jake sa kanyang husay sa pag-arte. Meron pa pala niyan? Oo. Naman. Samantala po, may bagong Jack ang Vibe. Yan po ang kwelang Batanggenyo na si Queen Ai. Makasama ni Queen Ai ang mga nauna pong pinakilalang Vibe Jack na sina Riley Santiago, Ana Ramsey, Kitch Minimoto at Paulo Angeles. Tutok po sa Daily Top 10 OPM Hits kung saan ang mga fans ang boboto para manatili po sa itaas ang kanilang mga idol. Abangan po ang Vibe sa TV5 at Signal TV. Mapapanood din po si Queen Ai sa kanya pong microdrama na Baker's Heart sa Signal Playab. Ibinahagi naman po ni na Ashton Olviga at Andres Mulak ang kanilang pananaw pagdating sa pag-ibig. Ayon kay Ashton, naniniwala raw siya sa pag-ibig at sa kapangyarihan nito. Anya, sa lahat ng gustong gawin ng tao, mahalaga na may pagmamahal. Para naman kay Andres, handa raw siyang ibigay ang lahat para sa pag-ibig. Naks naman. Sinabi rin ni Ashton na nagustuhan niya ang pagiging thoughtful ni Andres sa lahat. Para naman kay Andres, humble at mabait si Ashton. Bukod sa angkot yan ng Section E, mapapanood din sa pelikulang Minamahal, 100 Bulaklak para kay Luna, ang tambalang ash dress. Inamin po naman ni Ian Santos na siya'y masayang nakalaya sa tinawag niyang nightmare na relasyon. Ganon. Sa isang vlog, sinabi po ni Ian na malaking blessing para sa kanya ang magising sa bangungot. Ganon. Yan po ang tugon niya ng tanungin tungkol sa kanyang huling relasyon. Dagdag pa ng aktres, hindi raw tamang pag-aksayahan niya ng panahon ang isang tao na kinokontrol siya. Halak ka. Dili ako mag-talk. Ganon. Oo, dili na lang ako mag-talk. Ito na mga kapatid. Ibinahagi rin po ni Yen na nag-iba ang nooy nobyo niya. Ipinakita raw nito ang totoong niyang kulay bandang huli. Ganon. Parang kwento sa Wattpad yung binabasa mo. Sige, tuloy mo. Nagsorry rin po ang aktres sa mga nasaktan niya habang karelasyon niya ang kanyang ex-boyfriend. Sino ba itich? Ang huling boyfriend ni Yen na isinapubliko ay Oo, Nay, anong masasabi mo dito, Nay? Mamaya po abangan niyo po yan sa Christy ganun. for Minute. O sige, O, ito na. tuloy mo na baby. Mga kapatid, malungkot na balita naman po, pumanaw na sa edad na 76 ang Black Sabbath frontman na si Ozzy Osbourne. Kinumpirma yan ang kanyang asawang si Sharon Osbourne. Hindi naman binanggit ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Noong 2020 nang i-anunsyo po ni Ozzy na na-diagnose siya na mayroong Parkinson's disease. Sa kanyang huling concert nitong July 5, nag-perform si Ozzy nang nakaupo na lamang. 1970s nang makilala po ang singer sa heavy metal music scene. Kabilang sa mga naging bansag sa kanya ang Prince of Darkness at Godfather of Heavy Metal. Opo. Di ba sana yung Black Sabbath? Tama ba? Yes, Black Black Sabbath.